Hello guys, it's me Takashi Muzi. Today is ituturo ko sa inyo paano mag-stream at mag-record sa OBS Studio. Kasi may nagtanong kanina si Spencer Kali 18 kung paano daw i-set up yung stream sa OBS Studio. Tara, samahan niyo ako. Open lang ninyo yung OBS at punta kayo sa settings. Pagkatapos, i-click lang ninyo yung general sa itaas. At dito, i-check ninyo tong tatlo para sa kapag mag-stream kayo, hindi agad-agad mag-start. Ito, punta tayo sa stream. Dito, hanap kayo sa service kung ano ang i-stream ninyo. Diyan, sa akin ay Twitch. Dito, i-connect ninyo yung account ninyo galing sa Twitch. Diyan kayo mag-login. Pagkatapos pag-login, yan, pwede na kayo stream. Yan, punta kayo sa output. Pag hindi ganyan yung settings ninyo, yan, i-click lang ninyo yung output mode. At i-click lang ninyo yung advance para maging ganito. Pagkatapos, yan, i-copy lang ninyo yung setup ko. Yan, audio track 1. At sa audio encoder FF MPEGACC. At dito sa video encoder, yan X264, tsaka disable na yan, tapos ganyan yung resolution natin. At dito naka rate control ay CBR. Tapos dito naman sa vibrate, ito kapag mahina yung nyo, yung internet, dapat 250 kbps. Pero kapag pag malakas yung internet ninyo, pwede niyo siya isit ng hanggang 4 to 8 kbps. Pagkatapos dito, isit lang ninyo sa 2 seconds sa keyframe. Dito kapag naka low end device, kapag hindi na talaga kinaya ng ng laptop ninyo or computer, isit lang ninyo ultra fast para hindi mag-lag yung laptop or computer. Kapag naman pag naka high device, isit lang ninyo sa very slow or slower. Yan lang, isit lang ninyo dyan. Dito mag kayo lagay kayo ng main profile, tsaka dito sa tune dapat naka 0 latency siya. Dito wala na to, tsaka click din niyo yung apply. Tapos next naman dito sa record. Eto, nandito na tayo sa record. Isit lang din natin yung standard kasi naka low end device tayo. And then dito sa recording format, isit natin ang MKV kasi kapag mag-record tayo tapos naglalag yung natin device, ma-automatic save siya. At same lang din sa video encoder X264, tsaka audio encoder, yan din, tsaka audio track natin same lang din sa streaming. Dito sa baba, dito sa keyframe interval 2 seconds lang. Then same lang din sa kabila. At dito sa CPU same lang din, very fast. Then dito sa profile main, tsaka tone 0 latency. Pagkatapos na setup niyo yan lahat, click lang din niyo yung apply. Dito sa audio, dito tayo sa global audio device. Yan, naka default kasi yan yung pakinggan ng
laptop kung ano yung loob ng sounds dito sa ating device. Tapos dito sa sa mic, lagay lang natin kung anong naka-connect sa ating device or sa mismong laptop. Sa akin, hindi siya naka-connect kaya ganyan yung nakalagay. Kapag na-connect ko na yan, yung natin, headset or headphone, nakalabas dyan ng mic, either sa ating headphones ng mic, depende na yan sa anong brand ng headset mo or speaker. Tsaka hindi na natin yan gagalawin kasi na already set up na yan. Pwede din ninyo galawin yan kapag may ilagay kayo or pwede din ninyo lagay yan sa microphone array kasi yan yung microphone ng ating device. Nandito na tayo sa video. Yan, copy lang niyo yung natin, yung resolution kung gusto niyo maganda yung output ng streaming or record. Pagkatapos dito tayo sa advanced, i-click lang niyo yung above normal kung gusto niyo mas maganda or ma-improve yung streaming ninyo. At dito sa scroll lang kayo sa baba. Dito sa baba, i-click lang niyo yung enable network para mas maganda yung output ng streaming niyo if mahina yung internet niyo sa ating bahay. So yun lang guys. If meron kayong ibang katanungan, comment lang kayo sa baba. Then please subscribe and click the bell button para lagi tayong updated sa ating video. And please like na rin dito sa ating video and then share to your friends para meron din silang kaalaman.